Nagulantang ang buong korte at mga naroroon nang biglaw manong magwala si Pangulong Kuting Jr. habang binabasa ang hatol laban sa kanya kaugnay ng mga kasong isinampa kaugnay ng umunoy katiwalaan at abuso sa kapangyarihan. Ayon sa mga saksi, hindi napigilan ng Pangulo ang kanyang emosyon. Humagulgol ito sa gitna ng pagdinig at ilang ulit umanong sumigaw ng hindi totoo habang binabanggit isa-isa ang mga paratang laban sa kanya. Ang nasabing eksena ay naganap matapos ilahad ng korte ang desisyon base sa mga ebidensyang iniharap ng prosecution na umuni nagpapakita ng direktang kaugnayan ng Pangulo sa mga iligal na transaksyon at irregularidad sa gobyerno. Sa kabila ng mga pahayag ng kanyang mga abogado na ito'y politically motivated, iginiit ng hukuman na sapat ang mga ebidensyang nagsasabing may pananagutan ng Pangulo sa ilang seryosong paglabag sa batas. Samantala, tumindi lalo ang tensyon sa paligid ng korte habang naglalabasa ng mga tagpagsuporta at kritiko ng administrasyon. Wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang matapos ang desisyong ito, ngunit inaasahan ng pag-apila ng kampo ni Kuting sa mga susunod na araw. Sa gitna ng ingay, patuloy ang panawagan ng publiko para sa katotohanan, hustisya at pananagutan sa ilalim ng batas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bakit ang allergy niya dito bukol? Feeling ko natuslok yung ano niya eh. You know? Well, sabi ko nga mga kabayan, kapag kargado ka sa alak, kargado ka sa pulburon, hindi, hindi i-effect yung kahit anong formalin na ituslok talaga. Ituslok dyan. Hindi epekto yan. Na jombag. Hindi yun na jombag. Nagpatuslok siya. Kasi alam mo naman yan si Lisa Tanas. Uto-uto yan. Uto-uto ang gaga. Ay, Lam, kailangan i-enhance natin ng konti yung alindog mo kasi first lady ka, dapat hindi ka kuro-kurunot, pati bilat niya kuro-kurunot, di ba? Nagpauto. Ang tanong, ilang milyon ang binayad sa pera ng bayan para tuslukin ang pagmumukha ni Lisa Tanas? Pera nyo yan! Di ba? Pera nyo yan at yung gagang yan, yung kidnapper na yan, walang puso yan. Hindi yan tatablahan ng mga allergy. Takot sa kanya yung virus. Pati virus takot sa kanya. Dahil nga, di ba? Oh, gaba yan, sabi ni Mac June. Gaba talaga yan palangga. Gabaan talaga yung hudas na yan. Bakit kamo? Puro lahat kapalpakan. O imagine mo. O, balikan natin yung ano tawag dito, yung tulay na bumagsak diyan sa Isabela. Anong ginagawa nila? Isisi kay Duterte. Excuse me. Yung Santa Maria Bridge, isisisi kay Duterte. Si Duterte, putang ina, 2014 pa sinimulan kay Duterte sisisihin? Nakita niyo yung ginagawa nilang kadyutahan? Ano pa ang mga ginagawa nilang kadyutahan ngayon? Oh, ito, may bago. Tapos sasabihin ng mga alyansa ni Bangag, ipupush daw nila yung public transport gaya ng trend sa buong Pilipinas. O sabi dito, nanawagan ng mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas para sa pagpapalawak ng mass transportation gaya ng linya ng tren. Julul! Kung ginawa ni Bangag yan, pag-upo niya, nung sinabi niya ang build, ituloy niya, yung mga programa ni Pangulong Duterte, hindi niyo na dapat ipangako yan ngayon. Ito yung mga pangako niyo na ipapako lamang. Wala kayong balak na ayusin ang transportasyon. Dahil yung pagbagsak pa lang ng tulay na yan, baka ang nilagay niyo mga bakal dyan, walis ting-ting. Kaya ito mga kasinungalingan ninyo, alyansa ng mga bangag na isusulong ninyo ang maayos na transportasyon sa Pilipinas, ito'y malaking kasinungalingan. Maayos na transportasyon? Ito nga ang 5,500 flood control na 1.3 billion.
trillion pala. Trillion ba umabobon? 1.3 billion, 1 billion a day. Okay? Ang kinubra nila dyan, nasaan na? Tapos ngayon, mangako-ngako na kayo, huwag niyong iboboto yung mga alyansa na yan. Ako, I support the Duterte senators because I believe in terms of impeachment ni Inday Sara, whoever they are, kung hindi sila mambubudol, pag sila nanalo, they are strategic partners ng Pilipino o ng mga Duterte para hindi nila tuluyang ma-impeach si Inday Sara. But if you ask me, gusto ko ba sila lahat? Of course not. You know that. But as the strategic candidates or partners whatsoever, iboto nyo sila. Pero syempre, unahin nyo si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, si Congressman Marcoleta, si Pastor Kibuloy, o si Jimmy Bondoc, at marami. Iboto nyo lahat kung gusto nyo. Huwag nyo lang iboto tong alyansa ng mga bangag. Papangakuan na naman kayo, oh. Ngako na naman. Ngako na naman sila magsusulong na mga tren kadyutahan. Ano pa mga pangako nila? Sasabihin pa ni Bangag, hindi pwedeng walang kulong. Sabi ni pangalan nito nung kanyang spokesperson ngayon. Nakausap kami ni Pangulo kahapon regarding this. Sabi ni Manang Bola doon sa patungkol nga doon sa Santa Maria Bridge na bumagsak sa Isabela. Nagkausap kami ni Pangulo mga bata kahapon regarding this. Ito talaga ay paimbestigahan. Ba, baby, bobo! Kung may bahid pa ng korupsyon na nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang ngayon. O ngayon, sinabi nyo na 2014. Nung una, sinabi nyo kay Duterte. Kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Iyan ang sagot. Yan ang sagot ng Pangulo. Lalo na kung may bahid ng korupsyon. Jolol! Tangina, yung 5,500 control na flood control. Yan ang korupsyon. Tahimik kayo, mga yawa kayo. At kapag nalaman natin kung sino ang merong pagkakamali dito at may bahid ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon, putang ano to, may ikulalya? O itong kapag nalaman natin kung sino ang merong pagkakamali dito at may bahid ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon at may korupsyon, ay mananagot! Ba, baby bobo! Buong bagong! Putang inang, saan napulot tong abogadong to sa kanal? Oh my God. Ano mga nangyayari ngayon? Oh, ang pagtaas daw ng presyo ng bigas, sabi ni Manang Bola, wala silang idea, hindi namin alam. O di ba? Ay, bakit ganon? Bakit ganon? Bakit tumaas ang kilo ng bigas? Putang ina, bakit tumaas ang kilo ng bigas? Dahil smuggler yang amo mo. Si Bangag Jr. patuloy na nag-i-import ng bugas. Kaya yung 20 nga bugas, hindi na mangyayari na. Tataka ka? Gaga! Abogadang pulpol. Nagtataka kayo, hindi nyo alam? Hindi nyo masolusyonan, 3 years na kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Dahil ang amo mo, si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang pamilya niya ay kumakamal ng pera dyan sa Bureau of Customs, sa import-export at sa smuggling business. Julul! Manang Bola, daw gaga ka. Para ka laging kinakalaykay ng asarol. Asarol ba yun sa Tagalog? Yung kipaylabo mo. Kasi ang Pangulo, nye. Mga bata, ang amo ko ay isang bangag. Bangag. Ang inang buhay ito. Hoy! Mga military, pagtanggol nyo bayan nyo. Korotin ko yung mga pitoy nyo eh. Pisit, ayaw yung kumilos. Diba? Ibala si Marcos sa Ukraine. Sabi ni Kaylee. Ay, nako, maisog vinegar versus sukang kinurap, sabi ni Den Scorpion. Wala, wag niyo iboto yung mga, si Lady Virgo, tawa-tawa sa palangga. Ba, baby, bangag! Mga iho di punggol. Oy, Marcos! Bukas gurgur ka na. Sana hindi ka na gumising. Mag-overdose ka mamaya.
Ay, ambot sa inyong lubot. mm. Mm. Ano pa? Ano pa ang ginagawa ng mga lokaret? Nasagbibintangan tayo? Tayo ang lokaret? Kailan ako naging lokaret? Hello? Kailan naging lokaret si Marlica? Lokaret lang tayo sa mga pangbubuska sa kanila. Pero ang tunay na lokaret, si Lisa Tanas at ito si Castro, daw gaga. Mga bata. Parang tanga, no? Saan kinuha? Ba't alam mo kasi wala na silang mapulot? Okay, tingnan natin dito. Ano na? Ito pala, may statement daw si Charis. Parinig na natin. Ito, may nag-send. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. Oh, lol! Oh! May allergic reaction? Gago! Ha? Charis! Sandro! May allergic reaction. Di sana pinatulog mo yung nanay mo, sinaksakan mo ng whiskey at wine para masaya buhay niya. O, sinong fake news na yun? Huwag ka magsinungaling. Tinusok siya ni Dr. A. Gago. Allergic reaction. Nagkaroon ako ng allergic reaction. Nagpakita ba ako sa public? Yeah. There are times. Tiga, hanapin ko yung alindog ko. Namula ako. Di ba? Pero nagpahinga ako. Hindi ganyan na parang sinapak ako ng karayom. Ito gago ang linti namin. Duldulon sang asin. Ay, nako. Ambot sa inyo. Tingnan natin. Ay, karoon ako ng allergic reaction. Tingnan natin. Ay, wala. Dami na. 48 years ago na yun eh. Diba? At ang allergy reaction, hindi lang, eto ha, hindi ka lang pipili, ay dito lang ang allergy, dito lang ako, dito ko lang pupunteriyahin si Lisa Tanas. Kasi favorite ko dito. Buong katawan yan. Buong katawan yan. Meron ba dito siguro, naranasan nyo na rin, ano? Daw gago, allergy reaction, obvious na sinungaling ka. Hoy, Sandro, ilan ang natirang pulburon? Ilang gramo natira mo ngayong araw na to? Allergic reaction? Ginagawa yung tanga to, mga doktor kong mga palangga at mga nurses dito. Oh my God! Ay, nako. Ay, nako. Ay, ambot. Ano pa? Kulami na yan, sabi ni Alvin. Hindi okay, sabi ni Ivy Peacock, hindi ka allergy yun pangalan? Yes, buong katawan. Buong katawan yan. Hindi pwede ka mag-allergy dito lang. You know, mostly talaga buong katawan. Kasi ilang beses ako nagkaroon ng ganyan. May favoritism yung allergy. Exactly. Sabi ni AJ Domingo, yes, may favoritism yung allergy. Di ba? Gago. Oy, Dr. A, palpakan na naman. Baka wala ka ng ano ha. Alam mo kasi, naibigay sa atin ng impormasyon ng puting ahas. Itong kasinungalingan ni Sandro, ginagawa yung tanga yung mga doktor, ginagawa niyang mangmang ang mga doktor. At yung mga medical practitioner. Oh. Nakarating sa akin eh, nagpatuslok sa kay Dr. A. Ewan ko sino yun, di ko kilala. Niyo ba yun? Dahil gusto daw niya matanggal yung mga kuro-kurubot niya. O dahil nga lagi siya nakaharap sa camera, ang itsura niya laging binubuska ni Maharlika. Apektado, tingnan mo. Nagpaliwanag. Sabi ko sa inyo eh. Kung gusto mong buwisitin si Lisa Tanas, tirahin mo yung kuro-kurunot niya at yung mga kidnapping issue niya. Lisa, ang pa-injectionan mo yung lat-B mo. Baka sakali, para sumikip. Kasi parang kawa na yung lat-B mo, daw gaga ang linti. Oh, by the way, bago ko makalimutan. Okay? Recently, hindi ako nakapag-comment dito. Yung kanyang pinsan dyan sa Guimaras na nahuli, na tumatakbo ng gobernador dahil ng extort ng pera. Di ba? Oh, kamukhang-kamukha niya. Dinideny niya na hindi daw niya kamag-anak. Ang dami nilang picture. Di ba? Lahat. Tapos yung recently, yung Sander de la Cruz ba yun? Teka, tignan natin. Recently na nahuli din na nag-extort din ng pera. Kapalit ng mga posisyon. Tapos sasabihin nila, tignan natin to yung Sander. Okay? Hindi ata ako napag-comment doon.
Si Bukangkang, dedo na, yari ka, baka gurgurin ka ni Lisa. Okay? De La Cruz. Oh, Lisa Tanas. Oh, ito. Sander de la Cruz. 2 days ago, hinuli siya, di ba? Oh, ayon dito, nagpiansa na pala. O, nakalaya na si Simeon Sander de la Cruz, dating empleyado ng pamilya ni Marcos Jr. Baka makapaglagak ng piyansa. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, okay, director na si nasunog na parang uling si Torre, 90,000 daw ang piyansa ni De La Cruz dahil sa kasong estafa. Ngayon, ang paliwanag nila dito, ito daw ay private employee ni Lisa Tanas at ng mga Marcos. Ang tanong, kasi inamin nila na empleyado ito ni Bangag Jr. Kasi ayon sa ating source ay nagkaunsihan sila. Allegedly, hindi na ibibigay ang gusto ni Lisang pera na ine-extort nila sa mga gustong umupo sa gobyerno. Ang tagal ko ng expose yan. Ang question ko sa inyo, private employee ni Lisa Tanas. Paano private employee? Hardinero ba siya? Katulong ba siya sa loob ng bahay? Cook ba siya? Ano ang private employee? Kasi kung private or pinwesto ba siya sa gobyerno, definitely wala. Dahil walang paper trail na siya in-appoint sa anumang posisyon. Ano ang role nitong Sander na ito? So ayon sa Puting Ahas ay allegedly kasabwat ni Lisa Tanas sa pag-extort ng pera. Ilang beses na ba nadamay ang pangalan ni Lisa Tanas sa mga extortion? At later on, sa mga balita, sinasabi nilang dinadamit lang daw ang pangalan ni Lisa Tanas. Katulad nung Cacho na yun, Margarita Cacho. Okay? Yung Margarita Cacho, dinideny ng Philippine News Agency ng PTV na ito daw ay ginagamit lamang ang pangalan ni Lisa Tanas. Tignan natin muna kung totoo ba na ginagamit. Tignan natin ha. May titignan tayo. Okay, confirmed. Sibak na si Bukangkang. Oh, ayan na. Ano lang. Sibak na daw talaga si Bukangkang. O ngayon, ito papakita ko lang to sa inyo. Okay. Dinideny ni Lisa Tanas na itong si Margarita o Maggie Cacho ay ng PTB4 o ng gobyerno na hindi daw nila kamag-anak. Okay, sige, tignan natin. Kayo humusga. Okay, mahirap naman na. Ako lang husga ng husga. Tignan natin kung kayo na ang humusga, mga hitad. Aba, kita ko yung mga kaibigan ko sa picture. Kabog na kabog. Okay, here we go. Ito. Magkamukha sila para silang pinagbiyak na puwet na may tubol. Diba? Para silang pinagbiyak ng puwet na may tubol. Hati sila doon, kadiri. Buti laglag na si Emerald, sabi ni Shinshin. Mga palangga, ang bottom line ng pinag-uusapan natin, sobra na kayong ginagago, binubudol ng gobyernong ito. Kailangan nyo ng kumilos. Kayong mga men and women in uniform, sige na nga, nagpatuli na ba kayo? Suput-suputan pa rin kayo. Kailangan nyo ipagtanggol ang bayan nyo. Kidnapping si Lisa involved. Tignan mo! Hinahamon ko kayo. Kung hindi ako nagsasabi ng totoo tungkol sa pangidnap niya sa 2 bata, palangga! Hindi ka pwede magbintang-bintang sa tao, nasisirain mong tao na nangidnap. Pwede kang kasuhan at makalaboso ka. At First Lady yan. First Lady ng mga Satanas. Sinasabi ko na si Lisa Tanas ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Siya ang nag-facilitate ng mga dokumento, kasabwat yung tatay ng mga bata, kasabwat si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa, ang DFA, ang lahat. Kung si Maharlika ay nagsisinungaling dito at gagawa lang ako ng kwento dito, kasi trip ko lang para panoorin niyo ako, walang gago na magganyan mag-a-accuse ng ganyan kung walang matibay na ebidensya. By the way, abangan niyo busy pa kasi si distressed mother kasi may mga na-mention niya kasi yung mga names ng mga bata. So sabi niya sa akin,
palangga, wag ko na lang, i-blip na lang natin yung pangalan ng mga anak ko to protect them. So, masyado kasing, kaya buti na lang, di namin kaagad ni-live. Yun naman, kasi very emotional siya. So, sabi ko, sige, take your time. At pinaward ko sa kanya, sabi ko, just let me know yung timestamp kung ano yung mga sensitive na hindi maapektuhan yung mga anak mo. Yeah! Oh, Lisa Tanas, handa ka na ba? Gago ka! Kidnapper kang hinayupa ka. Salot ka sa bayang Pilipinas. Dapat sa'yo mawala sa mundong ibabaw at magbayad ka sa lahat ng kasalanan mo dahil kulang ang impyerno sa inyong dalawa ni Bangag at ng inyong mga kasabwat sa pambababoy, pangingidna, pang-ismagel, pagnanakaw sa kaba ng bayan at ngayon may pakras-kras ka pa kay John Vic. Hoy, John Vic! Masikmura mo ba yung latbi ni Lisang Koro-Koronot? Na daw ginawa, daw may mga daw ginadamang na. Ang latbi daw ginadamang na. Oh my God. Ma'am, hindi Lisa pangalan niya. First bullfrog lady, sabi ni Eddie Oculares. Ay, nako. Bakit hindi nila mapasinungalingan yung kidnapping issue na yan? Silence means yes. Yes, sabi ni Man. Exactly. Imagine mo, nung inilabas ko yung video ni Bangag na nag-addictus benedictus, gumawa na taranta sila, di ba? That during state of the nothing achieved niya, nation address. Oh, nataranta. Pero yung kidnapping, hindi niya mapasinungalingan. May video yan. Oh, may mga ebidensya. Kaya yung hinayupak na yan, hindi dapat kung may mahigit pa sa impyerno na parusa, doon siya nababagay. You do something. Men and women in uniform. I'm talking to you bilang isang anak, bilang isang nanay, lola, whatever. Maawa kayo sa bayan ninyo. Kasi sa bawat panunumpa nyo sa watawat, sa bawat pagbutang-butang no ng kamot nyo sa dibdib nyo, kanta-kanta kayo, flag ceremony, ang mamatay ng dahil sa'yo. That's bullshit. Huwag na kayong kumantang ganyan. Dahil hindi kayo nagpapakamatay para sa bayan ninyo. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang inyong bayan. Sa kamay ni Lisa Tanas, na isang kidnapper, smuggler, lahat. Sa kamay ni Bangag, na smuggler, kidnapper, kawatan. My God! Kailangan pa bang may isa pang maharlika? Wala na. Wala nang maharlika. Kailangan yung ituloy yung laban ninyo. Mga palangga, kasi sabi ko naman sa inyo, ang prayer ko sa Diyos, bigyan niya ako ng maraming boses. O, you know, kaya nga nung ako, alam niyo ito, seriously, bago ko umalis. Nung nagkaroon ako ng cough, grabe kasi lumapang din talaga ako ng tsokolate and everything. Mata ako kasi yung lola niyo sa tsokolate. Thank you nga pala kay Sheena, distressed mother, sa pagbigay sa akin ng tsokolate. Kwento ko ng konti, kaya inubo din ako. Ay palangga, alam mo ba ang tsokolate mo? Kasi ang kapal ng box, ang new house, ang mahal pala ng mga social na tsokolate binigay sa akin. Nag-over baggage ako palangga. Kailangan kong pagtatanggalin yung mga box. Pero pinicturan ko naman. Kasi yung box yata, 2 kilo. So tinanggal ko lang yung mga laman, di ba? Thank you so much talaga. So ngayon, dasal ko sa Diyos, sabi ko nung naramdaman ko na tangin ng boses ko, kailangan ng taong bayan to So I have to take care of my voice. Diba? Kaya talagang nagluya, naglemon ako. Kasi doon ko naramdaman na gusto kong magmura. Gusto kong marahan. Ang daming issue. Tangin na, hindi ko mamura yung mga baka ng ina. I have to say something. Sabi ko, okay, arrest ko na lang yung boses ko. But ngayon, balik na uli ang ating alindog. Right? Anyway, this is your Palangga Maharlika. Please subscribe, follow sa ating mga channel and everything. Congratulations hindi ko na malayan, 400,000 na pala tayo sa ating Balljack TV. At syempre ating Maharlika Network, ating Balljackan sa Facebook. Pakipuntahan nyo na lang. Pag may mga text or mga pasabog, punta kayo sa Balljackan at Maharlika Network. Kasi sa YouTube natin, puro video lang. Yung mga text, yung mga screenshots and everything nandoon sa Facebook. Anyway, this is your Palangga Maharlika na maaliwalas ang alindog today. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Mwah! Thank you.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!